Walang habas na kumaripas ng takbo ang magkapatid sa masukal na kakahuyan at hindi magawang lumingon pa sa bahaging likuran habang hinahabol sila ng apat na halimaw. Dahil sa labis na hilakbot na bumabalot kina Pedro at Romano, ay hindi nila napansin na mali ang binabagtas nilang daan habang matulin silang tumatakbo at tinadala sila ng kanilang mga paa sa hilagang bahagi ng kagubatan patungo sa hangganan ng kabilang kabundukan. Kuya Pedro, ano ang gagawin natin? Malapit na tayong mabutan ng mga halimaw na umahabol sa atin. Sambit ni Romano sa kanyang kuya. Habang mabilis silang tumatakbo, halos ilang dipa na lang ang layo nila sa apat na halimaw. Makinig ka lang buti sa akin, Romano. Magpatuloy ka lang sa kakatakbo at huwag mong tatangkain pang lumingon. Kahit ano mang mangyari, maliwanag ba? Kapag hindi na ako nakabalik pa ng bahay, kinabukasan, alam mo na ang ibig sabihin. Turan naman ni Pedro sa kanyang kapatid na halatang handa na itong isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ni Romano. Kuya, huwag mong sabihin na lalabanan mo mag-isa ang apat na halimaw. Hindi ako makapayag sa gagawin mo, Kuya Pedro. Kailangan pareho tayo makakalabas ng buhay sa kaubatang ito. Sagot naman ni Romano sa kuya niya at hindi ito sumang-ayon sa nais mangyari ni Pedro. Imbis na sagutin ni Pedro ang sinabi ng kapatid, ay bigla itong huminto sa pagtakbo at hinarap ang apat na halimaw ng tumutugis sa kanila bago nagwika. Sinabi muli ni Pedro kay Romano na iwan na lang siya sa masukal na kagubatan. Subalit nagmatigas pa rin si Romano dahil ayaw nitong iwan ang nakakatandang kapatid. Dahilan para magalit sa kanya si Pedro at malakas itong sinigawan na umalis na at iligtas ang sarili. Wala naman nagawa si Romano, kundi ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo upang makalayo sa mga halimaw. Hindi niya lubos akalain na ibubuwis ng kanyang kuya ang sarili nitong buhay. Mahigpit na hinawakan ni Pedro ang matalas na sundang habang nakatuon ang kanyang paningin sa apat na halimaw. Handa na siyang labanan ang mga ito hanggang kamatayan. Binata, humahanga ako sa katapangan mo. Handa kang labanan kami. Makaligtas lamang ang kasama mo. Sa tingin mo ba, makakapayag kami na mabuhay pa ang kasama mo? Pareho namin kayong papatayin dahil pinatay ninyo ang kalahi namin. Matapang na ani ng isang halimaw at humagikik ito ng tawa. Napakaraming pang sinasabi. Umpisa na natin ang laban. Palatak naman ni Pedro sa mabalasik na halimaw. Umangil na malakas ang apat na dambuhalang baboy ramo bago nila salakayin ang matapang na binata. Nakahanda na rin si Pedro sa nagbabadyang atake ng mga halimaw at nakaposisyon na rin ang kanyang mga kamay na pagtatagain ang mga nilalang ng matalas na sundang. Nang makalapit sa kanya ang apat na halimaw, ay walang tigil niyang iwinasiwas ang sundang. Pinagtataga niya ang apat na dambuhalang itim na baboy. Ngunit tila hindi sila tinatabla ng talim ng sundang dahil sa makukunat nilang mga balat. Nagsisilbing kabal din ang makakapal na itim ng balahibo ng mga halimaw. Napasigaw na lang ng malakas si Pedro nang sakmalin siya ng isang halimaw sa binti, dahilan para pumilandit ang sariwang dugo. Dumating na rin sa punto na nilundagan pa siya ng isa pang halimaw para bumulagta siya sa lupa at pumaibabaw sa kanya ang mabalasik na aswang.
Hindi na nagawang makakilos pa ni Pedro dahil sinakmal na siya ng 3 halimaw sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, habang nanatiling nakakubabaw sa kanya ang isang halimaw at tanda ng lapain ng kanyang lalamunan. Akmang sasakmalin na sa leeg ang binatang si Pedro. May isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumulpot sa kalangitan, dahilan para mapatigil ang mga halimaw sa kanilang ginagawa na lapain ang kaawa-awang binata. Tumingala sa kalangitan ang 4 na aswang habang pinagmamasdan ang kahel na liwanag na bumubulusok sa kalupaan malapit sa mismong kinasasadlakan nila. Wala na rin pakialam si Pedro sa anumang bagay na liwanag na lumitaw sa himpapawid, dahil batid niyang malapit na siyang mamatay dahil sa napakaraming dugo na tumagas sa mga tamo niyang pinsala. Samantala, habang matuloy na tumatakbo si Romano sa kakahuyan, ay nakatingala rin ito sa kalangitan dahil sa nakakasilaw na liwanag na umagaw rin sa kanyang atensyon. Dahilan upang hindi niya mapansin na isang malalim na bangin na pala ang naghihintay sa kanya. Malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Romano nang mahulog siya sa malalim na bangin habang rumaragasa ang tubig sa talon. Hindi rin niya namalayan na nasa pinakadulo na ng kagubatan ang kanyang narating na nagsisilbing hangganan. Sa pagkahulog ni Romano sa bangin, ay siya namang pagbagsak ng lumalagablab na bulalakaw sa masukal na kagubatan na nagdulot ito ng matinding pagsabog. Tumilapon ang 4 na halimaw dahil sa matinding aura ng pagsabog na kung saan lumikha ito ng malalim na hukay. Maging si Pedro ay tumilapon rin sa lupa at nagpagulong-gulong sa mabatong kapatagan na nagdulot ng matinding galos sa buo niyang katawan. Labis na siyang nangihina at hindi na magawang makakilos pa dahil sa napakaraming dugong nawala sa kanyang katawan, dulot sa mga natamong sugat nung sakmalin siya ng mga aswang. Batid niya na ang kagubatan ang magsisilbing huling hantungan niya sa mundong ibabaw dahil sa nararamdaman na niya nasusundin na siya ni kamatayan. Bago tuluyong pumikit ang mga mata ni Pedro, ay muling bumangon ang 4 na halimaw habang pinapagpag nila ang kanilang mga ulo dahil sa pagkahilo, dulot ng malakas na pagsabog. Nagsilbing hamog ang makapal na usok na nagmumula sa hukay na kung saan naroon ang isang malaking itim na metalikong bato na patuloy pa rin nagbabaga parang isang magma. Bagamat hindi naging hadlang sa 4 na halimaw na hagilapin si Pedro dahil matalas pa rin ang kanilang paningin sa madilim na kapaligiran. Kahit na humalo sa dilim ang mainit na usok, malakas din ang kanilang pangamoy kahit mahanap nila ang binata, lalo na't dadalhin nila ang bangkay ni Pedro sa babaeng bangkilan, ang asawa ng itim na nabuhalang baboy ramo na kanilang pinaslang. Habang papalapit ng papalapit ang mga halimaw sa kinaroroonan ni Pedro, na tuluyan ng nawalan ng malay, ay isang kababalaghan ang magaganap. Isang matingkad na pulang apoy ang lumutang sa ere at galing ito sa malalim na hukay. Umikilos ito na tila may sariling buhay at paikot-ikot sa paligid na parang may hinahanap na kung anong bagay. Kasing laki ito ng pilak at kasukat ng isang gintong talisman na yari sa itim na tipak na bato na nababalot ng hiwaga at misteryo. Patuloy itong lumulutang at kumikilos patungo sa kinasasadlakan ni Pedro. Nang tuluyan itong makalapit sa binata, ay dahan-dahan itong lumapag sa ibabaw ng dibdib ng binata at kusang bumabaon sa balat na parang pilit pumapasok sa katawan ng binata.
At nang malayang makapasok ang mahiwagang bato sa gitnang dibdib ni Pedro, ay lumikha ito ng pabilog na may nakalimbag na mga letra at nakapalibot sa nakaukit na kalahating buwan. Matapos lumitaw ang sagradong marka sa balat ng binata, ay nagsisimula na rin kumipil ang mga sugat ni Pedro at kusang gumagaling ang mga ito na parang isang milagro. Mayroon ding bumabalot na liwanag sa kabuuan ng katawan ng binata na lumikha ng pambihirang enerhiya, dahilan para muling manumbalik ang lakas ni Pedro. Muling dumilat ang kanyang mga mata at nagugulumihilahanan sa kakaibang nangyari sa kanyang katawan, dahil nararamdaman niya ang nag-uumapaw na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Nagulat din siya na biglang humilaw ang kanyang mga sugat na tila parang walang nangyaring trahedya. Nagawa pa nga ni Pedro na sampalin ang kanyang sarili upang alamin kung nananaginip ba siya. Hindi niya kasi lubos maisip na sa dami ng pinsalang natamo niya, na natili pa rin siyang buhay. Pedro, gumising ka nga. Alam kong isa lamang itong panaginip. O baka naman patay na ako at nasa impyerno ko ngayon. Litanya ng binata sa kanyang sarili dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Napamulagat na lamang ang binata nang muli niyang nasilayan ang 4 na halimaw. Doon niya napagtanto na hindi pa siya burado sa mundong ibabaw. Matibay ka rin, bata. Nakatayo ka pa rin kahit na marami ka ng natamong pinsala. May sapusa din ang buhay mo. Pero ngayon, tutuluyan ka na namin at dadalhin namin ang bangkay mo sa aming pinuno. At ang tinutukoy nitong pinuno ay ang babaeng bangkilan. Matapos iyon, sabihin ng nilalang, ay walang habas nitong sinunggaban ang binatang si Pedro habang nanatiling nakatayo. Ang mga kasama nito, dahil batid nila na may kakaibang pagbabago sa aura ng binatang mangangaso, hindi rin ordinaryo ang espiritual na kapangyarihan na lumukob sa katawan ni Pedro. Nagulantang na lang ang 3 halimaw nang sanggain ng kamao ni Pedro ang atake ng kanilang kasamahan. Hinawakan ng magiting ng binata ang magkabilang bibig ng halimaw at malakas na pinunit ito na parang isang papel. Halos humiwalay ang panga ng halimaw matapos silahin ni Pedro ng magkabila niyang kamay ang bunganga ng dambuhalang halimaw. Bumulwak ang masaganang dugo sa bibig ng aswang at nagsisimula na itong magdeliryo, dahilan para bumulagta ito sa lupa. Habang habol hininga, nangingisay din ang katawan nito dulot ng matinding sakit. Hindi pa nakontento ang binata, kaya't muli niya itong hinawakan sa leeg at binuhat gamit lamang isang kamay. Habang nakaangat ang katawan ng halimaw sa lupa, ay pinaulanan ito ng suntok ni Pedro gamit lamang ang kabila niyang kamay. Lumikha na rin ng pagyanig ang bawat suntok na pinapakaulan ng binata na nagbigay kilabot sa 3 natitirang mga halimaw. Matapos masawi ang dambuhalang aswang, ay walang habas itong binalibag ng binata sa malayo, dahilan para mabahag ang buntot ng mga kasamahan nito.